Nag-jam lang bigla. Hindi namin siya kilala. Wala nang upuan, no? Sige na pinaupo. Baka lang, Recent addition lang. Paano ka naman nag-audition ka rin? Yung other band kasi nung time na binubuo pa lang yung lead, nag-create si Chris din ng other band. So, naghanap siya sa Facebook na parang looking for keyboardist. So, ako yung pinakaunang nag-comment. Tapos kinuha namin kasi napakagaling na ito. So ngayon, iniwanan mo yung isang banda mo? Hindi, wala akong banda. Wala. Kaya din nasabi ni Kian eh. ano pa ako noon? Church guy pa ako noon. Sa church? Ano siya sa Ibo guy? Sunday ngayon eh, wala ka sa church. Sunday ngayon wala ka sa church. Shout out! Church guys! Ikaw pa pinakabata sa band? Ilang taon ka na? 21. 21? Paano ka? Hindi, may tanong ako sa kanya yung audition piece mo. Paano siya nag-audition sa inyo? Meron ka bang tinugtog na get moving? Nagbigay si Chris ng parang Bruno Mars na medyo komplikado. Sige nga, kaya mo patutugin? Oh, syempre, tatanggap mo na eh. Kinilimutan mo na eh. Audition lang na ito, happy birthday. Kaso gamit yung isang daliri lang. Nakaganon siya. Titi yung gamit. Tanggap mo na, Ezra. Sa church ko ginagawa ate. Paano nyo napatugtog yun? Ano? Hindi mo na kaya, kahit kapala. Uy, lumag yung sinasabi ng mga magagaling eh. Magantay kami. Yung sinasabi Yung ano na lang, yung second verse na lang kasi medyo parang boss sige. Saka natanggap na siya eh. So hindi, baka mamaya mamali pa. Ano pa nga, no? You're hired. Paano nyo welcome si Joshua? Hindi ka ba nailang sa kanila no? Natanggap? Hindi, idol ko itong mga ito talaga. Para starstruck ako sa kanila. Namit ko sila. Tapos, talagang treasure sa akin yung mga kung hindi pa ako sanay sa mga bashers, sa mga kung paano ako, kasi ang hirap pantayan yung dating year. Parang ang hirap na pasukin mo yung kung saan siya galing. So, yung time na yun parang nalilito pa ako doon. Tapos, yun. Hindi ako makatulog. Pero nung time na yun, medyo naisip ko na kailangan kong gawin ko dahil kailangan kong panindigan. Ako to. Kaya pa umiyak na eh. Nagka-teatro yan eh. Nagka-teatro yan eh. Hindi, parang na-realize ko na hindi mo kailangan compare yung sarili. Meron kang sarili. Meron ka ng 21 years old. Meron kang sariling path talaga. So, yun. Yun ang mahirap eh, pag may sinundan ka. Kasi ngayon yung sa Linkin Park, yung babae yung kinuha nila na parang sinasabi nila, magandang move yung kumuha sila ng babae para hindi mako-compare doon sa... Marami pa rin galit. Marami pa rin galit. Nagalingan naman ako ron sa babaeng vocalista. Unang tanong niya nung tinanggap siya, kailangan ko rin ba? Gago ka! Gago ka! Kakat din ba yun? Bahala ka sa buhay mo. Pag gano'n yung banda na yung may curse nun, kung yung sumunod nilang singer, yan din na naman nangyari. Sino may problema nun? Society may problema nun. Pag umalis ka raw sa bandang to, yung banda na yung may problema. Society may problema. Double down sila, sana sinabi na, uy, sana si Kian din ako. Yung sinabi ko na mga idol mo sila, tapos na-meet mo sila. Sabi nila kasi diba, don't never meet your idol, diba? Dahil parang pag na-meet mo sila yung pala, mayabang sila, diba? Kung saan naman yung pagkakakilala mo sa kanila, lalo na kaibigan. Hindi, kuwari, nung na-meet mo sa'yo, yung una, diba, ikaw yung pinili nila yung bagong vocalist, tapos yung unang bagong so, paano naman sila open? Ilan taon na kayo magkasama ngayon? 2 years. 2 years na. So, sa 2 years mo, siyempre, lumabas na yung mga ugali nila talaga. Kamusta naman sila as partners? Actually, natuwa ako kasi parang una pa lang, na kami, click na kami para sa mga trip. Sports, lifestyle. Tsaka sa music din kasi, parang mas marami ako natutunan.
na pag nasa band scene ka, iba yung disiplina sa band scene sa boy band. Sa boy band kasi mas kailangan mong panindigin pa pogi ko dun. Matagal na boy ba? Mga 8 years. Uy, Habang stepping stone nun. Yung pagkakatanong kasi ni Umar, gumanon pa siya. Matagal ka na nagpo-boy ba? Ano ba yan? walang matibay sa utong mo ka rin. Na-hypnotize ka eh. Lumalabas si Shalala. Siya lala lumalabas. 8 years. 8 years. Oo nga, no? Ang laking ship nun eh. Oo. Pero hanggang kailan ka nag-teatro? Hanggang may ba nag-teatro kami? Hindi na ako lang teatro kasi yung sa time din. Ang hirap. Pag mag-theater ka kasi, kaya gano'n ang mga nagpa-teatro kasi perfectionist lahat. Kailangan everyday practice. Wala nang time para sumali ka sa bagong play. Naging batch din ba sa'yo yung ano mo? Pananamit? Ano yan? Yung pananamit mo, naging batch? Sipin mo si Kian, angas. Hindi isa naka-crop top. Oo. So parang ang hirap. Dalawa na kayo ni Carlos Yulo ngayon. Buti nga, sinamahan ako eh. Natuwa ka ba? Thank you, bro. Hindi, yun nga, maraming nag-bash sa akin. Pero kasi, ayoko naman kasi maging shadow na kailangan kayahin ko siya. Parang hindi siya, hindi ko rin naman siya, Gusto kaya eh. Oo, gustong gayahin. Parang, Ano yung, kung mapuput into words mo yung, style mo, ano yung style mo compared dun sa dating vocalist? Paano mo siya ma-distinguish? style in singing or style on? O pareho, style, pero mas maganda sa style in singing. Siguro sa akin unique. Oo, gano'n. Kasi, wala namang naka-crop top na vocalista ngayon. Ako lang. Oo. Tsaka alam mo, yung areglo nyo ng magbalik ngayon, parang mas, siya, compared dun sa unang areglo, parang ngayon, mas sensual yung dating. Kaya ba nagsayaw ka kanina? Gawa rin ng crop top yan. Sinadya ba yun? Nagtautong eh, palaman. Iniba niyo ba yung areglo? Or iniba niyo ba ng Pinakasan lang namin yung key, actually, kasi mababa natin. Ito si abot ni Joshua. Hindi, yung sa, kasi, mababa siya masyado for me. Pero yun yung weakness ko naman, pag masyadong mababa. Doon magaling si Kian sa mababa. Galing yun po. Kian, peace. So ikaw natadamay ka ba sa away? Kailangan. Parang wala rin. Hindi ka nadamay. Kung pagka nasa isang team ka di ba? Alam naman kampiyan mo yung kabilang. Siya yung bagong asawa sa divorce. Parang ganon. Pag di namin pati, dapat di mo rin pati. Sino ang mas sa inyo? Mas may bubog dun sa nangyari? Siyempre kami dalawa. Kayong dalawa Oh, pero ako kasi, ako talaga yung restaurant close. Wala ako sa bahay. Masyadong malalim yung ugat. Sa mga parang nagulat na ako na gano'n nangyayari. So, yun talaga yung buhay. May nag-reach out na ba? Ikaw nag-reach out ka, siya nag-reach out. Wala pa nangyari gano'n. Kasi talagang ano yung nangyayari. Talagang napunta sa platform. Mas pag ganun ba, pag napunta sa social media yung away, mas lalong lumalala? Medyo. Sa tingin ko kailangan eh. Hindi kasi Kailangan lumala? Kailangan naman. Kailangan Hindi, meron nagdala eh. May nagdala sa social media. Kailangan may Kasi traction parang eh. wala kaming voice. Kasi parang wala kaming kamping media. Siya, ang dami na interview. So, doon lang kami nagka-voice kaya na interview. Tapos hindi namin alam yun na gano'n pala yung gagawin, na may interview pala. Kasi ang talaga mag-meet lang, kami lang net. Kaya wala si Iro nun eh. Wala ako noon. Hindi ko alam na, ay, gano'n pala yung nangyari. Sayang. Diba? O ngayon, yung mga hindi mo nasabi doon, Wala naman ako kailangan. Binuhay pa eh. Oo, meron bang na-miss out? Wala naman ako nag-miss out. Ano lang. Kasi masabi mo, ba't kinakanta ko yung kanta? Ay, Hindi, actually wala akong masabi doon kasi si Nefer talaga may right doon. Pero kung magbobotohan, lahat kami sa banda, ayun.
Ayaw yung pakanta sa kanya yung kanta. Lahat ng mga kantang sinulat niyo. All the may way naman talaga. Finally. Pero wag na lang kasi masyadong, alam mo yan, maliit yung mundo ng music. Wag na tayo magtanim ng kamote sa isa't isa. Happy naman na tayo parehas. Okay. So may chance pa magkaroon ng magbalik. Hindi, basta si Joshua, hindi na mapapalit. nila. Kaya, pwede magiging... Kasi, pag iyak ako. Really, with two vocalists. Bakit? Nagawa naman yung sa QC eh. Ano yung sabi siya? Oo, Kaya ano si Vinci, parang ikaw yung si tumatalon Vinci. na. Sa QC kasi dalawa yung vocalist. Yung isa, walang instrument. Tumatalon. Hindi na tumatalon yun. Hi guys. Tinaulo ka. Dami na natin na dadaway na bata dito. Oo nga eh. Shout out Dagdagan pa natin dito sa ating segment na may atraso ba sa inyo ang Ben. They're super nice. Nakita ko sila sa airport. They're super nice. Like, hi, how are you doing? They're not nice. Tapos kinunahan sila sa aeroplano. Sige lang, boarding eh. Hindi mamaya. Then, tsaka ano talaga, okay sila kasama sa video. Friendly Nathan yun. Ang friend mo, Nathan. Friend ko talaga. Kaya walang sa Lily, sa Ben and Ben ay walang atraso. Walang atraso. Pero si... Bawal! Wala! Hindi, pero di ba may nangyaring incident sa inyo yung sa yung bar niya? Pinagbenta ka ng ticket. Oo, sinat ako, sabi, pwede ba mag-share daw. Anong ticket na bebenta mo? Yung para sa open. Hindi nyo pa show eh. No? Oo, sabi niya, kala namin seryoso. So, parang kami nagalit. Pero nung sinabi naman yun, hindi, gusto ko lang nga, pahit niya. Pero nakagawa ka na ng video nun. Ha? Oo, Nagawa mo na. Hindi ko na na-delete eh. Hindi yung show opening lang yung bago. Nung bar niya. Tapos wala pa kayo sa lineup nun. Hindi, nandun kami. Ano ba kayo? Bibenta kami, wala kasi. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Akala ko gano'n talaga karapan. Pero ngayon, okay na kayo. Oo, kami dalawa. Okay, dalawa na. Hindi, okay. Kanin kayo sa banda. Tanungin natin isa-isa. Ikaw, Ezra. Okay pa kayo nito? Hindi kami close. Hindi kayo close. Okay, wala. Pero hindi mo ibig sabihin, hindi sila okay. Hindi lang sila. Oo. Nasa gitna. Ako rin lang kasi may ito na lang. Hindi, sa gitna eh. Pag ano dito. Oo, pag si Lev. Okay naman kami. Okay naman kayo. Si Aldel. Okay naman. Okay naman. Okay. Ang ganda ah. Bakit ulit? Dahil dyan, anong susunod yung kakantahin para kayo? Ito, i-alay natin itong kantang to para kayo. Ano ang title nito? Sinayang. Sinayang! Ito ang Sinayang by Lily. Ito si DJ Martin Dero. Pasok mga suki.
Finally! Ano ba yung winning pick mo, Joshua? Ano, yung first, kasi ang pinaka-final song, yung magiging single ng Nini. So, yung first single namin, as Nini, Tulak yung title. Tulak daw, Red. Uy, paborito ko yan. So, yun yung ano, yung pinagkara. Para bago. Pero yung audition, yung mga previous round, Yung mga songs, nila. Liwanag, ano pa ba, Pasan, Ilan ba ang sumali? ang mga theater. 300 mo silang sumali. So, parang, ano ba yan? Na-vlog ba yun? O nailagay sa YouTube yung process? Or naging palabas ba yun? More on YouTube lang YouTube. Gaano ka... ano ang pinagkaiba ng TV sa Kalilinaw na ang vocalist mo na si Josh? Nag-iba ba siya? Kasi iba talaga yung... paano mo kantayin? Para sa akin, nag-iba talaga yung... Yung mga in-improve. Ano yung... Kumbaga nagbago ba yung genre? Genre namin now is cinematic punk rock. Cinematic punk rock. Dati kayo kasi cinematic punk rock. Yung mo din kasi every time na pag pinapakinggan ko, parang may mga visual kang eksena. Parang storytelling na tatanong. Nung pumasok ka ba, sino nag-explain sa'yo ng story ng bawat kanta na kailangan mahuli mo sa pagkita? So, yung sinayang, si Mel Gibson sinunod. So, ako kasi, bago ko interpret yung kanta, tinatanong ko, ano bang story na ito? Para habang kinakanta ko siya, kahit hindi ko siya naramdaman, parang sinasabi ko kung ano yung nakifeel ng kanta. So, galing sa kanya rin talaga yun. Kinukwento ba nila? Kinakwento niya sa akin kung ano yung story nito? Oo, story nito, ito. So, parang habang kinakanta ko rin siya, naglalaro rin sa isip ko na parang, may babae dito, may Anong kanta yung talagang nakarinig na ito, na-experience ko to, paano mo ito nasulat na? wala.
Wala. Lahat naman. O kasi, ano, So hindi relatable ang mga kanta. Di ba, Josh, you like X? Di ba, you like X? I love X. Yung X pala. Kasi nagulat ako dun sa interpretation niya. Yung title kasi X. Pero it's about God pala. Parang niyakap mo maligpit, palapit sa'yo. So akala mo tungkol sa X? Kala ko tungkol sa X, yung pala kay God pala. Ay, parang ganun yung kay Gary Oo, Pinay. yung gaya ng daddy. Pinunta ko pa yun sa cash ko eh. Sabi niya sa akin, pakigad kaya yan. Ganda. Oh man. Kasi sinasamba kita. Oh. So yun. Gusto ko favorite ko yung kanata. Ang galing. So, ikaw din nagsulat ng X? Oh. So, ibig sabihin talagang yung pag nagsusulat ka, hindi lang love, ganyan. Meron din sa yung belief in religion. Mostly pang broken heart. Kasi yun yung mga kwento ng mga friends ko. Hindi kasi ako, kwento mo yung ano, nangyari sa inyo. Tapos ginagawa ko ng song. Chismoso. Ano yung pa kasama ko sa kwentuhan, no? Habang nagkakwentuhan kayo ni Lem, so sige, tuloy mo lang pare. Nakakagawa ng kanta na. Ano pa nangyari? Yun. So, paano writing process mo ganun? Like, itong X, is this a personal experience mo? Yes. Tungkol na sa ano pagbabago ng life. Parang yung kasi yung apat na kanta ko na ito, balik tayo, magsamantala, saka X. Kumbaga yung guy, parang babaero, may X, hindi yung nagbago siya. Naging born again. Susunod, baptism. So, ikaw lahat to, Lem. Ikaw lahat to, babaero ka, gano'n. Tapos, Naghahanap ka ng istorya sa Victory, no? yan, may mag-share na bago. Biyak ka siya. May dalang notebook sa picture niya. Yung stars nga na sinulat niya, yung stars tungkol sa God niya. Ano yung story ng stars? Alam kasi hindi kami close ng dad. Uwian mo po yun. Parang super busy niya pa lahat. Then parang feeling namin mo dapat pabayaan. Then, yun, nasulat ko yun, nagkasakit siya. Then, nasa hospital siya. Parang na-realize ko busy siya, pero ginagawa niya rin mga bagay niya. Tapos nung funeral niya, stars yung kanta dun sa Stars na yun. stars yung kanta sa funeral niya. Okay, yung funeral. Ang ganda. Pag-aalo ka talaga! Ako, pinatutog ko sila. Kasi hindi siya, di ko mo nabasa sa script ha. Tapos meow meow meow. Bibig mo, meow meow, ano? Pero ganun eh, no? Tapos ka namatay mo, rabies. Siopaw ka pala. So, ito, isang album lang lahat yan. Stars magbalik. So, ikaw talaga ang main composer niya. Actually, si Kian ang madami magsulat. As in, mostly talaga. Ng song. Kaya sa 12 na song sa atin, mga up sa kanya doon, mga walo. Kaya madami. Pero di sulita. Yung label kasi namimili. So, hindi naman, wala kaming right na mamili. So, that's a yes. Sabi na label. Hanggang! Pinaikot ko yun. So, paano ang writing process mo? Like, personal experiences talaga? Do you take time to write in a band? Iba-iba. Minsan, nasa jeep lang. Minsan nauna yung melody. Minsan nakakaisip na ng lyrics na kwentuhan sa jeep. Depende talaga. Ano rin yun? Nag-ano rin kayo, umaalis rin kayo, tapos sa ano. Na-try namin yan na magkakasama Okay kami, try namin. Wala kami nasulat kahit isang set. Puro hangover lang. Inuman na lang. Sa mga ibang band members, do you pitch a song kay... Ako ngayon, kumbaga yung latest single na ako lang nagsulat. Ganun lang, ang ginagawa naming process na lang, kanya-kanya kami sulat and then ilalagay namin dun sa band. Tapos sila na yung bahalang mag-arreglo. Para tunog siya. Mahirap ba mag-pitch dahil ko yung newest member na parang meron akong naisip na kanta. Mahirap ba mag-pitch sa kanila? Then nung una,
tinanong ko sila kasi may mga songs naman talaga ako na kung kinumpose sila. Tinanong ko, ito yung mga kanta ko, kung hindi siya tunog ng Kada Lily or ano, pwede ko siyang na lang ako. pwede natin siyang hindi i-release as Lily, pero in-accept nila na hindi, ano tayo, kaya tayo Lily dahil maglalabas tayo ng ulitin natin nila. Lagi niyo bang ina-appease si Joshua na hindi, sama ka dito sa banda? Parang gano'n. Parang may nararamdaman ka bang gano'n lagi? Kahit hindi naman dun sa pakikitungo na sa'yo. Siyempre, minsan magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo na dapat ba na dito? Pag inutusan siya bumili ng yelo. Tapos pagbalik ka nakabonus. Siya pa yung nag-uutos sa kanya, no? Mas matagal ako sa'yo, Brad. Pagbalik ka nakabonus ka ng kanta eh. may ganun bang feeling for the kanta eh. may ganun bang feeling for the past 2 years? Wala. Nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo dito sa Lily? Ang wala. Pero yung kapag sa akin, yung doubt, yung sarili ko lang kalaban. Oo. Kumbaga, hindi dahil sa kanila din, parang yung sarili ko na parang dito na ako parang dati-dati, tutulog ko sa school, ganyan. Ako na yung pumalit dito ngayon. Panindigan ko na to ba? Parang si Arnel Pineda. Oo nga. Ang Pineda yung lately, parang napati ko siya dahil parang pumiyok yata siya, hindi nahuli yung nota. Nangyari ba sa iyo yung pressure na kailangan mabot ko yung mga nota nung huli ng vocalist? Para masabi na kanta mo. Pero mas mataas na ata po. Oo nga. Hindi ka na nahihirapang mag-resist dahil mas mataas yung boses mo. Hindi naman. Pero parang ako personally, as a banda, naiintindi ako si Arnel Pineda. Kasi yung drums, yung gitarista, yung bass, instrumento naman yun eh. Kaya ang gamit niya sa Pineda. Hindi yan yung parang kuryente lang or parang kumbaga may mga times na hindi siya okay, hindi yan okay. So, dapat yung mga tao forgivable sa mga ginagawa. May off-night. Oo, meron. Pwede puyat lang yun eh. No? Oo. Or yung in-ear monitors, hindi masyadong gumana. Yung mga ganun pa. Yung mga ganun pa. So, sinasabi mo bang kuryente lang naman yung mga dala nila? Kayo, yung mga sinulat ni Kian, tinutugtog niyo pa sa gig? Hindi na. So doon kayo, strict kayo. Talagang wala na tayong dapat pang gamitin na gamit mo. Hindi na, ma-pride kami. May mga may mga humiwalay bang fans mula nung yan? Nanay ni Kian. Dapat lang naman. Oo, sa bagay. Si Mrs. Cipriano. Madalas mag-comment dito si Mrs. Cipriano, ngayon hindi na. Eto, nakita niyo yung kapatid sa mall. Kapatid ni Kian. Oo. Ano nangyari? Sama ng tingin sa akin. Oh! Ano pa rin? Ganyan din tumingin si Ramsey, oh. Baka ano lang. Senyasan lang yun eh. Oo, meron ka. Eh,